Paano kung ang huling pagkain mo ay kailangan mong ibigay sa taong mas nangangailangan? Kaya mo bang tumulong kahit wala ka nang matira sa sarili mo? Sa kwentong ito, makikilala mo si Elias, isang simpleng magsasaka na tinaya ang lahat, alang-alang sa malasakit. Pero ang hindi niya alam, may nakalaan palang gantimpala na higit pa sa kanyang inaasahan. Huwag mong palalampasin ang dulo ng video, dahil dito mo makikita ang tunay na halaga ng kabutihang puso. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang tahimik na sulok ng Sitio Maligaya, naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Elias. Isa siyang karaniwang magsasaka, payak ang bahay, simple ang buhay, ngunit malawak ang puso. Araw-araw, sa ilalim ng init ng araw, nagbubungkal siya ng lupa para may maipakain sa kanyang pamilya. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, pero si Elias ay kilala sa buong sitio bilang taong laging handang tumulong, kahit pa siya mismo ay kapos. Kung may dumaang gutom na aso habang siya ay nasa bukid, ibinibigay niya ang kanyang baon ng walang pag-aalinlangan. Kapag may manlalakbay na nauuhaw o nagugutom, iniaalay niya ang sarili niyang pagkain, kahit ito na lang ang natitira sa kanya. Pero hindi ito palaging sang-ayon sa kanyang asawa na si Marta. Elias, reklamo ni Marta sa tuwing nauubos ang laman ng kusina, lagi ka na lang nagbibigay. Wala nang atayo, pinamimigay mo pa. Kailan mo naman iisipin ang sarili mong pamilya? Ngunit palaging mapayapa ang sagot ni Elias, Marta, ang gutom na tiyan ang pinakamatinding kaaway ng tao. Kung may paraan tayong makatulong, bakit hindi natin gagawin? Ang Diyos, hindi bulad. Nakikita niya ang lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elias sa ilalim ng punong mangga sa harap ng kanilang bahay, may narinig siyang mahinang tinig mula sa labas ng bakod. May tao po ba diyan? Isang matandang lalaking pagod na pagod ang tumambad sa kanya, madungis ang kasuotan, pawisan, at tila hindi pa kumakain ng ilang araw. Ito si Mang Fidel, isang pagalagalang ermitanyo. Sumilip si Marta sa bintana, napailing at napabulong, Diyos ko po, heto na naman. Mukhang mawawala na naman ang laman ng lutuan. Ngunit agad na tumayo si Elias. Pinagbuksan niya ng gate si Mang Fidel. Mang Fidel, maupo po kayo. Kukuha po ako ng tubig. Dali-daling pumasok si Elias sa bahay, kumuha ng malamig na tubig at inialay sa matanda. Dahan-dahang uminom si Mang Fidel at kitang-kita ang ginhawang dumapo sa kanyang mukha. Anak, mahina niyang sabi, 2 araw na akong walang kinakain. Kung may maihahain ka. Mabilis na tumakbo si Elias sa kusina. Pero nang buksan niya ang lalagyan, nakita niya na 2 piraso lang ng tinapay ang natira, ang kanilang huling tanghalian. Kinuha niya ito, ngunit bago siya makalabas ng kusina, hinarang siya ni Marta. Elias, yan na lang ang natitira. Para sa iyo yan. Anong kakainin mo kung ibibigay mo pa yan? Bakit hindi siya manghingi sa ibang bahay? Tayo pa ang walang-wala. Tahimik lang si Elias. Pagkatapos ay mahina niyang tugon. Marta, ang gutom ay hindi pumipili ng bahay. Kapag tumawag ang taong gutom sa ating pintuan, hindi natin siya dapat itaboy. Baka tayo na lang ang tanging pag-asa niya. Narinig ni Mang Fidel ang usapan mula sa labas, ngunit hindi siya umimik. Tahimik siyang nakaupo, naghihintay. Lumabas si Elias, lumuhod sa harapan ni Mang Fidel, at iniabot ang 2 tinapay. Mang Fidel, ito po ang pinakamainam naming pagkain sa bahay. Sana po ay makatulong sa inyo. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda. Kinain niya ang tinapay na may paggalang, uminom ng tubig, at saka huminga ng malalim. Makaraan ng ilang minuto, tumayo si Mang Fidel at tinawag si Elias. Mabuting anak, Anya, salamat sa iyong kabutihan. May isang bagay akong nais ipaabot sa iyo. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang gintong mangkok na kumikislap sa sikat ng araw. 1 linggo na ang nakalipas, 1 hari ang nagbigay nito sa akin bilang alay. Pero matagal ko nang hinahanap ang taong tunay na karapat-dapat dito. Ngayon, natagpuan na kita. Napakunot no si Elias. Mang Fidel, hindi po ako karapat-dapat sa ganyang bagay. Wala po akong ginawang espesyal. Ngunit mumiti si Mang Fidel. Ang kabutihang walang hinihintay na kapalit, iyan ang tunay na yaman. Itago mo ang mangkok na ito, hindi bilang kayamanan, kundi bilang paalala. Paalala na ang Diyos ay nakakakita,
at ang kabutihan ay laging may gantimpala, hindi man agad-agad, pero darating sa tamang panahon. Pagkasabi nito, tahimik na lumakad palayo si Mang Fidel, iniwan si Elias na nakatayo, hawak-hawak ang gintong mangkok at may luha sa kanyang mga mata. Sa araw na yon, isang panibagong pangako ang binitiwan ni Elias sa sarili. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, hindi ko kailanman tatalikuran ang paggawa ng tama. Ang kabutihang puso ay laging may gantimpala, hindi man agad, pero dumarating sa tamang panahon. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan, ay isang uri ng kayamanang hindi nabibili sa mata ng Diyos. Walang maliit na kabutihan, lahat ay may saysay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.